Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa Zacarias, Kabanata 14, talatang 4. Ito po ang sinasabi. Sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwag na libis sa gitna ng bundok, pagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ang kalahati. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Maraming salamat, Panginoon, dahil na huminto na po ang ulan. Naway ito'y tuloy-tuloy na po, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makagawa ng maganda. Makagawa sa aming gawaing bahay, Panginoon. Lord, salamat dahil dininig niyo ang aming mga panalangin na tumigil na po ang ulan. Maring ang iba, O Diyos, na lugar ay meron pang mga ulan. May baha dahil may bagyo pa na narito sa aming bayan, sa aming bansa. Lord, dalangin ko po na ikaw, O Diyos, ang mag-ingat sa iyong mga anak. Proteksyonan mo po sila, Panginoon. Lalong-lalo na po kung nasa malapit sa ilog. Ilayo mo sila sa mga baha, Panginoon. Sa mga landslide, nasa mga kabundukan, Panginoon. Sa dagat, ilayo mo sila sa tidal wave, Panginoon. Lord, proteksyonan mo ang mga anak mo upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga anak mong nasa manig ng karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, O Diyos. Abutin mo ang kanilang mga nanghihinang katawan dahil sa karamdaman. Ibalik mo ang lakas, Panginoon, na kanilang nararanasan sa pagkakataong ito. Ikaw ang Diyos na mapagpagaling. Ikaw ang Jehovah Rapha. Ikaw, Diyos, ang siyang aming patnubay, sandigan ng lahat ng aming mga pangailangan. At kami, O Diyos, ay nagtitiwala na kami po'y pagalingin mo sa mga karamdamang aming nararanasan, Panginoon. Yung kaibigan namin na naroon pa na sa bahay, nagpapagaling, Panginoon, ibalik mo ang lakas na nawala. Patuloy mo silang pagalingin upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa kanilang sambahayan, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na papasok sa mga trabaho, Panginoon. Sila po'y ingatan mo, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Sila man ay nagmamaniho ng sasakyan, bigyan mo sila ng pasensya upang ang walang karahasan, walang anumang mga insidente na mangyayari sa kalsada, Panginoon.
Tulungan mo po sila, O Diyos, sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Aming inilalapit ang mga kaibigan namin na mga riders, Panginoon, naghahatid ng mga pangangailangan ng tao. Lord, sila po'y ingatan mo sa madulas na kalsada. Dahil ang kanilang mga dala, O Diyos, ay 2 gulong lamang ang kanilang minamani. Ingatan mo po ang mga kaibigan namin ito. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa ibang bansa nagtatrabaho. Mga OFW. Nagtiis sila sa hirap, Panginoon. Dahil sila'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Upang mabigyan lamang ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Dalangin kong ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga pagsubok, sa mga tukso na patuloy na nasa kanilang paligid, Panginoon. Bawat isa sa kanila, O Lord, ay ilayo mo po sa anumang tukso, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang, mga matatanda na, Panginoon. Ang mga senior citizen. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang mga karamdaman. Proteksyonan mo sila. Dahil ang mga matatanda, Panginoon, kaming mga matatanda, ay prone sa karamdaman, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang buhay namin, O Lord. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming Diyos na aming sandigan. Ikaw ang naglikha sa mga tao, Panginoon. Kaya sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming buhay, O Lord. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, na nakakaharap ng maraming bagyo sa buhay, Panginoon. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga nangunguna, ang aming mga leaders. Tulungan mo sila, Panginoon, na makapag-isip upang matulungan ang kanilang mga kababayan na nasa mga baha, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa iyong patuloy na pagdinig sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami iniwanan ni pinabayaan man. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. So, ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay ang pagbabalik. Yan. Ang pagbabalik ni Jesucristo. Ang ikalawang pagdating ni Jesucristo ay ang pag-asa ng mga mananampalataya na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. At tapat, no? Tapat sa mga pangako at propesiya sa kanyang salita. Sa kanya unang pagparito, si Jesucristo ay naparito sa lupa bilang isang sanggol sa isang sabsaban sa Bethlehem. Tulad ng ipinoprosiya, tinupad ni Jesus ang marami sa mga propesiya ng Mesiyas noong kanyang kapanganakan. Buhay, ministeryo, kamatayan, at muling pagkabuhay. Gayunman, mga kaibigan, may ilang hula tungkol sa Mesiyas na hindi pa natupad ni Jesus. Ang ikalawang pagdating ni Kristo ay ang pagbabalik ni Kristo upang matupad ang mga natitirang propesiya. Ang kanyang unang pagdating
si Jesus ay nagdurusa ng lingkod. No? Nagdurusa si Jesus. Dahil siya po ay ipinako sa krus. Sa kanyang ikalawang pagparito, mga kaibigan, si Jesus ang magiging mananako na hari. Sa kanyang unang pagparito, dumating si Jesus sa pinakamababang kalagayan. Sa kanyang ikalawang pagparito, darating si Jesus kasama ang mga hukbo ng langit sa kanyang tabi. Hindi malinaw na ginawa ng mga propeta sa lumang tipan ang pagkakaibang ito sa pagitan ng dalawang pagdating. Ito ay makikita sa Isayas, Kabanata 7, talatang 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Sa talatang 9 o sa kabanatang 9, talatang 6 hanggang 7, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ang tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Maging malawak ang kaniyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kaniyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa nito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ayon sa Zacarias 14:4, at ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna niya, sa dakong silanganan at sa dakong kanluran. At magiging totoong malaking libis at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilangan at ang kalahati ay sa dakong timugan. Bilang resulta, mga kaibigan, ng mga hula na tila mang nagsasalita tungkol sa dalawang individual. Maraming scholar na Hudyo ang naniniwala na magkakaroon ng parehong nagdurusa na Mesiyas at isang mananako na Mesiyas. Ang hindi nila naintindihan ay isa lamang ang Mesiyas at gagampanan niya ang dalawang tungkulin. Ginampanan ni Jesus ang tungkulin ng naghihirap na lingkod ayon sa Isayas Kabanata 53. Sa kanyang unang pagparito, gagampanan ni Jesus ang tungkulin ng tagapagligtas at hari ng Israel sa kanyang ikalawang pagparito. Ayon sa Zacarias 12:10, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and pleas for mercy, so that when they look on me, on him whom they have pierced, they shall mourn for him
and as one mourn for an only child, and weep bitterly over him, as one weeps over a firstborn. At sa pahayag 1:7, narito siya'y paritong nasa sa mga alapaap. At makikita siya ng bawat mata at nangagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay nagsisitagoy dahil sa kanya. Gayon din, siya nawa ang naglalarawan sa ikalawang pagparito. Balikan si Jesus na tinusok. Ang Israel at ang buong mundo ay na magluluksa sa hindi pagtanggap sa Mesiyas sa unang pagkakataon na siya ay dumating. Matapos umakyat si Jesus sa langit, mga kaibigan, ipinahayag ng mga anghel sa mga apostol, mga lalaking taga-Galilea. Sinabi nila, bakit kayo nakatayo rito na nakatingin sa langit? Itong si Jesus na ito, na kinuha mula sa inyo patungo sa langit, ay babalik sa paraang katulad ng nakita ninyong pag-akyat niya sa langit. Ayon sa mga Gawa 1, kabanata, talatang 11, sinabi ng dalawang lalaki, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Tinukoy din ni Zacarias sa kabanata 14, talatang 4, na sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo, sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng bundok, sapagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ang kalahati ang lokasyon ng ikalawang pagparito bilang bundok ng mga olibo. Sinasabi sa Mateo, kabanata 24, talatang 30, sa panahong iyon, ang tanda ng anak ng tao ay lilitaw sa langit at ang lahat ng mga bansa sa lupa ay magsisitaghoy at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga alapaap ng langit at may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ito po ay tinatawag na rapture, yung pagdagit, no, mga kaibigan. So, inilarawan ng Tito, kabanata 2, talatang 13, ang ikalawang pagpaparito bilang isang maluwalhating pagpapakita. The second coming is spoken of the greatest details in Revelations 19, verse 11 and 16. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and make war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but him. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. The armies of heaven were following him, riding on a white horse and dressed in fine linen, white and clean. Out of his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations.
He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat, Panginoon, dahil sa muli mong pagpaparito, pagbabalik, kami po ay nakahanda. Nakahanda kami upang iyong dalhin sa iyong kaharian ang langit, ang buhay na walang hanggan. Kami mga anak mo, Panginoon, ay nagsusumikap upang kami, Panginoon, ay madala mo sa pagbabalik mo dito sa lupa. Hindi katulad natin, Panginoon, na ikaw ay bumalik bilang isang bata at naghirap dito sa mundong aming ginagalawan. Sa pangalawang pagbabalik mo, ay makikita namin na ikaw ay nasa mga alapaap. Kasama mo ang iyong mga armies, ang iyong mga anghel, upang ang mananampalataya ay iyong dadalhin sa iyong kaharian. Ang tapat at lingkod mo, Panginoon, ang siyang madadala mo doon sa kaharian, ang buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at gumagawa. Ingatan mo sila, anuman ang kanilang mga ginagawa, O Diyos. Tulungan mo sila kung sila man ay nahihirapan sa kanilang buhay. At ilayo mo sila sa kapahamakan, O Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.